Pag-usapan po natin ang nakaraan. Kung mababalikan lang natin ang nakaraan. Dahil ang kasaysayan ay hindi lang kalupunan ng mga pangalan, lugar at petsa. Ang sabi nilang mahusay daw na historiador ay hindi lang yung nagpapaliwanag sa nakalipas at kung ano ang epekto nito sa buhay natin ngayon. Ang mahusay na historiador din ay kaya tayong isakay sa time machine, kumbaga, para tayo dalhin sa nakaraan, sa mga dekadang mga lumipas o siglo at hindi lang sinasabi, kundi ipinadadama, ipinapakita, ipinadidinig, ipinaamoy sa atin, kumbaga, ang mga pangyayari at ito ay nagagawa nila sa pamamagitan ng kanilang husay sa wika. Magagaling silang magsulat. May imahinasyon, kumbaga. Sa kasamang palad, ang Pinoy ay hindi nagbabasa ng kasaysayan. Kung ibabatay mo na lang sa mga nananalo sa halalan. Ang Pinoy ay hindi nagbabasa. Period. Kahit nga pambalot ng tinapa. Mapalad na tayo paminsan-minsan kung may magandang mga teleserye o pelikula na may makasaysayang tema sa mga sinehan. Dahil mga kapatid, ito lang ang dapat nating malaman. Ang bayan na hindi alam ang sariling kasaysayan ay bayan na walang alaala. At sino tayo kung wala tayong alaala? Pero may interest ba sila kung pagkakalahad ba sa ating kasaysayan ay kasing kulay ng Marvel Cinematic Universe? Kasing aksyon ng mga serye sa Netflix? Pagkakalahad na may imahinasyon at hindi lang simpleng impormasyon. Mga kapatid, sa ating kwento sa araw na ito'y literal na Throwback Thursday. Gaya ng isang programa sa telebisyon noon, isang dalagitang mag-aaral na nabubuhay sa ngayon ang biglang ibabalik sa taong 1897. Sa bahagi ng ating kasaysayan na kinakatha pa lamang ang ating kalayaan, upang itakda na ang kanyang pagsilang na may dugo at pulbura. At ang kanyang mga kasalamuha, mga kapatid, ay mga personalidad na nababasa niya lamang sa mga pahina ng aklat. At sa kanyang malalaman, itong dalagitang si Danny, short for Daniel, malalaman ni Danny na sila hindi lang mga pangalan, mga petsa, mga leader ng kung ano, kumbaga, mga martir o kung ano pa. Sila rin ay mga tao. Natin na pong simulan sa Sana Lord. Ang sinulat ni Vincent Manrique na kwento. Ito na po ang dulang pinamagatang Throwbackan sa Himagsikan. Alas 8 na ng gabi, may isang oras pa ako para mag-research dito sa library. Ba't kasi hindi ko mahanap online yung mga lumang dokumento na kailangan ko sa research ko? Dapat nasa online na lahat para hindi na ako inabot ng gabi rito. Pwede sanang sa bahay na lang gawin to eh. Kinakabahan naman ako rito, napakatahimik. Paano ba naman? Ako na lang yata ang tao rito at yung matandang librarian. Nagbilin pa sa akin na kailangan kong ibalik sa kanya itong mga documents pag narinig ko raw ang tunog ng bell niya. Signal daw yun na magsasara na siya. Dito na lang ako uupo para mabasa ko na itong mga documents. Sayang hindi ako pinayagan ng librarian na iuwi ko na lang muna to. Makapagbasa na nga para matapos ko na to. Grabe siguro hirap ng buhay ng mga Pinoy ng panahon ng Kastila. Kawawa naman ang mga taong nabuhay sa panahong yun. Oh? Oh, nasan yung librarian? Wala na siya dun sa pwesto niya kanina. Nakakatakot naman, mag-isa na lang ata ako rito. Nakatapat pa naman ako sa bintana. Kitang-kita ko na napakadilim na sa labas. Ay, Diyos ko! Bakit biglang kumidlat? Anong nangyayari? Bakit biglang lumakas
lakas ang hangin at bakit hanggang dito sa loob ng library? Ramdam na ramdam ko ang malakas na ihip ng hangin. Parang umaalon. Tulong! Matatangay yata ako! Tulong! Diyos ko! Sinong tutulong sa akin dito? Ako na lang yata ang nandito! Nasaan na ba yung librarian? Tulong! Ang lakas ng hangin! Matatangay ako! Matatangay ako! Nasaan ako? Anong lugar to? Hindi to ang library ng school ah. Ba't parang may mga nag-uusap sa banda ron? Teka, tatayo ako at pupuntahan ko. Ang laking bahay. Kaninong bahay to? Ba't ako nandito? Ha? Ayun yung mga lalaking naririnig kong nagsasalita. Sino sila? Anong ginagawa nila rito? Ha? Pamilyar sa akin ang eksenang to ah. At saka ang mukha nung ilan sa kanila, parang kilala ko sila pero hindi ko matandaan kung saan ko sila nakita. Teka, nasan ba talaga ako? Anong ginagawa ko rito? Lalapit ako ng konti. Makikinig ako sa pinag-uusapan nila. Pero hindi nila ako dapat makita. Alam ko na, kung hindi ako nagkakamali, ito yung Tejeros Convention. Hoy, ba't ako nandito? Aba, si Andres Bonifacio yun ah. Siya yung tumatayong acting chairman. Nagbobotohan na sila kung anong mamumuno sa kanilang kilusang revolusyonaryo. Nahalala si Andres Bonifacio bilang direktor ng interior. Ang galing! Ganun nga yung nabasa ko sa libro. Pero wala akong oras para magsaya. Kailangan ko pa rin makaalis sa lugar na to. Anong kakayahan ng Supremo na may halal sa kahit na anong posisyon sa ating grupo? Kayong hindi man lang siya nakatapos ng pag-aaral. Kulang ang kaalaman niya para maging direktor ng interior. Isa itong posisyon na para lamang sa isang abogado. Siya siguro si Daniel Tirona, yung lalaking kumontra sa pagkakahalal ni Bonifacio. At dahil hindi siya abogado, hindi siya nararapat maging direktor ng interior sa ating organisasyon. Imbes, gusto kong ihalal ang abogadong si Jose del Rosario bilang direktor ng interior. At sino ka para questionin ang kagustuhan ng mga naririto at bumoto para sa akin? Ang boses nila ang dapat pakinggan sa pagpupulong na ito. Kaya bawiin mo ang sinabi mo at humingi ka ng pasensya sa mga taong naririto. Hindi ako hihingi ng pasensya dahil hindi ako makakapayag na ikaw ang uupo bilang direktor ng interior. Hindi. Hindi, Supremo. Aalis na lang ako. Bilang tagapumuno ng Asemblea at Supremong Pangulo ng Katipunan, idinideklara kong walang bisa ang lahat ng mga nangyari sa araw na ito. Gusto ko rin questionin ang katapatan ng idinaos na halalan. May mga paratang na maraming balota ang ipinamahagi na napunuan na at hindi mismo ang mga botante ang sumulat nito. Ibig sabihin, laganap ang dayaan sa halalan. Hala, nagalit na si Bonifacio. Kailangan makaalis na agad ako rito. Ay, bakit kasi ako napunta rito? Paano ako napunta sa panahong to na hindi pa nga ako na ipapanganak? Mga kasama! Umalis na tayo rito! Oh, naku, baka mapadaan sila rito at makita ako. Kailangan ko magtago. Dito, magtatago ako sa likod ng kurtina. Mabuti at nakababa ko nang hindi nila namamalayan. Nakakatakot silang mag-usap. Parang lagi silang galit. Saan ba ako pupunta? Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kapag nakita nila ako rito. Pero ang mas malaking tanong, paano ako makakabalik sa bagong panahon? Bini, anong ginagawa mo rito? Magandang umaga sa'yo. May hinahanap ka ba sa lugar na ito? Naliligaw po kasi ako. Naliligaw? Ibig mo sabihin, hindi ka taga rito? Oo, bagong dating lang ako rito. Kapansin-pansin nga. Kakaiba ang kasuotan mo. Tila galing sa malayong ibayo. Taga saan ka, Iha? My God! Paano ko ba sasagutin ang tanong niya? Hindi mo ba maalala kung taga saan ka? Mahabang storya po pero wala akong masyadong maalala. Hindi kaya sugo ka ng mga kalaban? Kalaban? Naku, hindi po. Gusto ko na ngang umuwi hindi ko lang alam kung paano at saan. Halika, sumama ka sa akin. Wait, saan niyo po ako dadalhin? Ano? Tila banyagang wika yan ha. Talagang kailangan makita ka ng mga kasamahan ko. Pasensya na, pero hindi pa rin nawawalang duda ko
na ipinadala ka ng mga kalaban para magmanman. Hindi po! Nagkakamali po kayo! Hindi ako yung pinadala ng kalaban! Naliligaw lang talaga ako! Ayoko sumama sa inyo! Hoy! Sandali! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Mabuti na lang at tatakasan kong sundalong yon. Pero saan na ba ako pupunta? Nagugutom na ako. Kanina pa ako lakad ng lakad. Wala naman ako mapupuntahan. Binibini! Sandali! Ha? Ako bang tinatawag mo? Oo, ikaw nga. Anong pangalan mo? Ako si Danny. Ikaw? Ako si Saling. Kakaiba ang pangalan mo ha. Parang pangalan ng lalaki. Daniela ang buong pangalan ko. Palayaw ko lang ang Danny. Tunog kakaiba. Kakaiba rin ang kasuotan mo. May isip agad na makakakita sa'yo na hindi ka taga rito. Oo nga pala, masyadong modern ang fashion ko kung ikukumpara sa kasuotan sa panahon to. May sinasabi ka ba? Ha? Wala? Siguro taga Morong ka at naligaw ka dito sa lugar namin. Anong lugar ba to? Nandito ka sa Barrio Tejeros. Tejeros? Oh, bakit? Tama ba ako na naliligaw ka nga? Oo po. Tama. Naliligaw nga ako. Pero hindi pa ako makakabalik sa amin eh. Maaari mo ba akong tulungan na magkaroon ng matutuluyan? Naglayas ka ba? Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Ipapasok kitang taga-silbi sa bahay ng amo ko. Parang gano'n na nga po. Pero bago po yan, mabait ba yung amo nyo? Sino po bang amo nyo? Kilala siya. Si General Emilio Aguinaldo. Ano? Ano bang kinakagalit mo, Andres? Sinong hindi magagalit? Kinukontra nila ang pagkakahalal ko bilang direktor ng interior sa ginanap na pagpupulong sa Tejeros. Ginamit pa nilang dahilan ang kakulangan ko sa edukasyon para alisan ako ng karapatan manungkulan. Ano bang gusto mong isagot ko? Higit kanino man, ikaw ang nakakaalam sa kakayahan mo bilang leader. Pinagkaisahan nila ako. Inimbitahan nila ako ron para lang ipahiya. Kalimutan mo na ang nangyari. Iniisip kong pareho lang naman tayong Pilipino. Hindi tayo ang dapat na maglaban. Hindi ako lubusang magtitiwala sa kanila. Hindi ka ba nagbibiro? Nagbibiro saan? Sa sinabi mong si General Emilio Aguinaldo ang amo mo. Siya naman talaga ang amo ko. Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi naman. Sa tingin mo ba tatanggapin niya ako bilang taga-silbi? Kailangan pa talaga sa bahay ng isang taga-silbi, kaya sigurado ako matatanggap ka. Teka, marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Oo, syempre. Kung ganon, halika na. Sumama ka sa akin sa bahay ng general. Pahihiramin muna kita ng damit dahil magtataka sila kapag nakita yung suot mo. Saan mo binili yan? Sa Morong. Oo, sa Morong. Sabi ko na nga ba, taga-Morong ka eh. Doon tayo dadaan sa likod bahay para makapasok tayo sa silid ko nang di ka nila nakikita. Magpapalit ka muna ng damit bago kita ipakilala sa kanila. Salamat, Ate Saling. Nanumpa na pala sa Santa Cruz de Malabon ang mga nahalal sa kumbensyon. Bakit hindi ka pumunta? Bakit ako pupunta? Gayong harap-harapan nilang sinuway ang utos ko. Ibinawalang bisa akong resulta ng halalan. Pero hindi nila yung sinunod. Ano ngayon ang gagawin mo? Oriang, hindi ko kikilalanin ng gobyerno ni Aguinaldo. Lalo na't buo sa loob ko na nagkaroon ng dayaan sa halalan. Andres, kahit ano pa ang mangyari, gusto ko malaman mong buong suporta ko sa'yo. Salamat, Oriang. Mga kapatid, malinaw na hindi tayo kinikilala ng mga Magdalo. Kung ganon, tayo na lamang ang magpapatuloy. Narito ang kasulitang nagtatatag ng ating sariling pamunuang militar. Supremo! Hindi ba't mas lalong hahati ito sa ating hanay? Kung may pamahalaan si Aguinaldo at mayroon din tayo, paano ang laban sa mga Kastila? Paano natin may pagkakatiwala ang revolusyon sa mga taong iniinsulto ang dangal ng Supremo? Pinagtawanan nila tayo sa Tejeros. Andres, maaari bang itanong ko lang, hindi ba't ang tunay na kaaway ay Espanya? Kung hati-hati tayo, sino ang makikinabang? Alam ko ang sinasabi mo, Oriang. Ngunit ang pamumuno ni Aguinaldo'y nagsimula sa Pandaraya.
Hindi ako papayag na ang revolusyon ay nakasalalay sa kasinungalingan. Pero Supremo, baka sabihin tayo yung mga taksil. Kapwa Pilipino ang makakalabanin natin. Ang pagtatanggol sa prinsipyo ay hindi pagtataksil. Ito ang tamang paraan para manatiling malinis ang ating laban. Ngunit Andres, kung dalawang pamahalaan ang uupo, hindi ba't dalawang bandila ang iwawagayway? Paano tayo kikilalanin ng bayan? Mas mabuti ng hati, ngunit tapat, kaysa sa iisa nga, ngunit huwad. Naintindihan kita, Supremo. Ikaw ang nagsimula ng lahat. Ikaw ang nagbuwis ng pawis at dugo upang itayo ang katipunan. Pero hindi ba't ang pinakamahalaga ay ang tagumpay laban sa Kastila? Hindi ba't iyon ang tunay na diwa ng katipunan? Ang katipunan na itinayo sa dangal at pagkakapantay-pantay. Kung may pamahalaang nagtatakwil ng mga prinsipyo, hindi yun katipunan, kundi panlilin lang. Kung gayon, Supremo, ipagpapatuloy natin to kahit na magalit ang Magdalo. Oo, itatatag natin ang pamunuang militar na tunay na tapat sa bayan, hindi sa ambisyon. Nasa tabi mo ako, Supremo. Hanggang huli. Mabuhay si Pangulong Aguinaldo! Sa wakas, meron ng lehitimong pamahalaang magbibigay ng iisang tinig sa ating laban. Pero, Ginoong Tirona, hindi ba't maraming kumikwestiyon? Ang Supremo mismo ay hindi kinikilala ang halalang naganap. Narinig ko na ang lahat ng yun, Isidro. Ngunit iniatas ng mga kapatid na ako ang mamuno. Kung tatanggi ako, sino ang haharap sa Kastila? Tama ka, General. Ang bayan ay nangangailangan ng matibay at maayos na pamahalaan. Hindi pwedeng magpatuloy sa kaguluhan at pagdududa. Ngunit, hindi ba't ang Supremong nagtatag ng katipunan? Kung siya'y tatalikuran, baka mag-ugat ng hinanakit. Ang katipunan ay mahalaga, oo. Ngunit lumalaki na ang laban. Kailangan natin ng pamahalaang kinikilala ng lahat. Ng mga bayan, ng mga kabalyero, at maging ng mga banyaga. Huwag kang mag-alala, General. Ang panahon ni Bonifacio ay tapos na. Ang panahon ng organisadong pamahalaan ay nagsisimula na sa ilalim ng iyong pangalan. Ngunit, paano kung lumaban siya? Paano kung hindi siya sumunod? Kung siya'y lumaban, hindi na siya laban ng bayan, kundi laban sa bayan. Diyos ko, tila nag-uumpisa ng lumalim ang hidwaan sa pagitan ng mga lider. Teka, nasaan ba si Danny? Huwag kayong mag-alala, General. Kami sa Magdalo ay buong suporta sa inyo. Hindi kami papayag na muling bumalik ang pamumuno ng mga walang kakayahan. Huwag mong maliitin ang Supremo, Tirona. Siya nagpasimula ng lahat. Kung hindi dahil sa katipunan, wala tayong pinangahawakan ngayon. Tama na. Hindi natin kailangan insultuin ng Supremo. Ngunit kailangan magpatuloy ang pamumuno. Ako ang naihalal at ako ang mananagot sa bayan. Mabuhay si Aguinaldo! Mabuhay si Aguinaldo! Mabuhay ang pamahalaan! Mabuhay ang pamahalaan! Mabuhay nga! Ngunit sa puso ko, may alinlangan. Danny, kailangan mong malaman ang lahat ng ito. Ang ating bayan ay hindi lamang laban sa dayuhan. Ngayon ay laban na rin ang kapwa Pilipino. Danny, hinahanap kita kaninang hapon. Dito tumuloy ang mga Magdalo pagkatapos manumpa ng general. Lihim ako nakinig sa pinag-uusapan nila. Anong mga napag-usapan nila, Ate Saling? Kailangan mong malaman ang lahat ng ito. Ang ating bayan ay hindi lamang laban sa dayuhan. Ngayon ay laban na rin ang kapwa Pilipino. Ang lalim mo namang magsalita, Ate Saling. Ano bang ibig mong sabihin? Danny, mukhang magiging magkalaban na ang Supremo at ang General. Narinig ko ang pag-uusap ni na General Aguinaldo at Daniel Tirona. Tila wala na silang balak kilalanin pa ang Supremo. Alam ko naman yan kahit hindi sabihin ni Ate Saling. Nabasa ko na kaya yan sa libro. Bakit parang natitigilan ka, Danny? Wala. Iniisip ko lang kung anong mangyayari sa akin. Sa atin, kapag lalo silang nagkagulo. At saka, bakit mo ba ito sinasabi sa akin? Hindi ko kayang itago sa sarili ko. Alam kong bawal magduda sa bagong pamahalaan. Pero sa puso ko, mas nakikita kong tapat ang Supremo. Napakagulo na ng ating bayan.
Dati mga Kastila lang ang kalaban. Ngayon, kapwa Pilipino na ang magkakaaway. Totoo, siya ang nagtatag ng katipunan. Kung wala siya, hindi tayo magkakaroon ng laban. Ay, kawawa naman ang Supremo. Anong sinabi mo? Bakit mo nasabing kawawa ang Supremo? Baka mapahamak siya. Tinutulig sana siya ngayon. Tinatawag siyang hadlang. Paano naging hadlang ang taong unang nagbuwis ng lahat? Alam mo bang nasa Supremo ang simpatsya ko? Sa kanya ako kampi kahit na kay General ako nagtatrabaho. Ate Saling, may dalawang pamahalaan ngayon. Isang pamahalaan kay General at isa kay Supremo. Kung alin ang tama, hindi ko pa alam. Danny, matanong nga kita. Sino ka ba talaga? Paano ka napunta dito sa gitna ng gulong ito? Hindi mo paniniwalaan. Pero hindi ako taga rito. Galing ako sa ibang panahon. Ibang panahon? Anong ibig mong sabihin? Dumating ako rito nang hindi ko alam kung paano. Para bang itinapon ako ng tadhana sa panahon ninyo. At ngayon, nasasaksihan ko mismo ang pagkakawatak-watak ng inyong revolusyon. Diyos ko, kung totoo ang sinasabi mo, siguro kaya ka dinala rito ay para maging saksi. O baka, para pumili kung kanino ka papanig. Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko, Ate Saling, na may dahilan. Na baka kailangan kong makita kung paanong minsan ang bayan ay muntik nang mawasak dahil sa sariling alitan. Nakakatakot, Danny. Nakikita kong may dadanak na dugo. Hindi lamang mula sa mga Kastila, kundi mula sa atin ding mga Pilipino. Kailangan nating bantayan si Supremo. Tama ka. Hindi ako makakapayag na tuluyang mapabayaan si Supremo. Kung tahimik man ang iba, kailangan kong kumilos. Kahit sa maliit na paraan. Ate Saling, hindi ka nag-iisa. Habang narito ako, susuportahan kita. Salamat, Danny. Hindi ko alam kung bakit ako nagtitiwala agad sa'yo. Pero ramdam kong totoo ang puso mo. Dahil pareho tayong naghahanap ng katarungan. At parehong naniniwala na hindi dapat mabaliwala si Supremo. Kita mo, Kapitan Isidro, habang nanunumpa si General Aguinaldo, si Bonifacio na may abala sa kanyang tinatawag na kasunduan sa naik. Ngunit General Tirona, si Supremo pa rin ang nagtatag na katipunan. Hindi ba't siya nagpasimula ng ating laban? Oo, siya nagpasimula. Ngunit anong laban ang ating maaasahan kung hati ang pamumuno? Ang kanyang ginagawa ay pagtataksil. Pagtataksil? Sinasabi mong si Supremo ay isang taksil? Hindi ba't siya lamang ay lumalaban para sa kanyang paninindigan? Paninindigan ang humahadlang sa isang pamahalaan. Paano natin tatalunin ng Kastila kung dalawang pamahalaan ang umiiral? Sige, sumagot ka. Ngunit, hindi ko rin may kakaila. Marami sa mga tauhan sa Magdalo ang patuloy na umahanga sa kanya. Kaya nga, dapat tayong mag-ingat. Kung hindi mapipigil ang kanyang impluwensya, baka masira ang ating hanay bago pa man dumating ang mga Kastila. General, kung ipipilit nating taksil ang Supremo, hindi ba't para na rin nating sinira ang pagkakaisa ng revolusyon? Kapitan Isidro, mas mabuti nang ngayon pa lamang ay malinaw na sa'yo. Iisa lamang ang pamahalaan. Ang sino mang kumukontra dito, kaaway. Ngunit, paano kung tayo nagkakamali? Walang pagkakamali sa kapakanan ng bayan. Tandaan mo yan. Andres, huwag mong alalahanin ang mga bulong-bulungan. Ang katotohanan ay nasa ating mga gawa. Oryang, bawat araw ay parang may lubid na humihigpit sa akin daig. Sinasabi nilang ako'y taksil sa bayan. Ako na ibinuhusan lahat para dito. Alam ng bayan kung sino ka. Ang mga tunay na anak ng katipunan ay hindi basta maniniwala sa kasinungalingan. Marami pa rin ang naniniwala sa iyo, Andres. Ngunit ang mga Magdalo'y malakas. May armas, may impluensya. At
ako'y unti-unting iniiwan ng aking mga kapanalig. Hindi lahat, Supremo. Narito pa rin kami. Hanggang huli hindi ka namin iiwan. Alam ko, kapatid. Ngunit hindi ba nakakatakot? Ang kalaban ay hindi lamang Kastila, kundi ang sarili nating mga kababayan. Andres, kung mawawalan ka ng pag-asa, paano ang mga kasama? Ang kanilang tapang ay nakasalalay sa'yo. Hindi pwedeng makikita kanilang pinanghihinaan ng loob. Hindi ako sumusuko, Oryang. Ngunit nakikita ko ang paparating na unos. Ang aking pangalan ay kanilang sisirain hanggang mawalan ako ng halaga. Dani, Ate Saling, anong balita? pinaplano ng mga Magdalo na arestuhin ang Supremo. Gagawin talaga nila ang lahat para mawala sa landas nila ang Supremo. Anong gagawin natin, Ate Saling? Hindi ko rin alam, Dani. Pero kailangan nating masabihan ng Supremo para makapag-ingat siya. Hindi pwedeng maunahan siya ng mga kapanalig ng general. Puntahan natin ang Supremo ngayon na, Ate Saling. Kailangan natin siyang bigyan ng babala. Sige, Dani. Sang-ayon ako sa balak mo. Pupunta tayo ngayong gabi kay Supremo. Sino kayo? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako si Saling. Si Dani naman itong kasama ko. Hinahanap namin ang Supremo. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Sino yan, Oryang? Supremo! Anong pangalan mo, Binibini? Ako si Dani. Mga kasambahay kami ni General Aguinaldo. Bakit kayo nagpunta dito? May kailangan ba kayo sa akin? Nanganganib ka, Supremo. Narinig ko ang general na may kausap at ikaw ang pinag-uusapan nila. Anong pinag-uusapan nila tungkol sa akin? Aarestuhin ka nila, Supremo. Sa anong kasalanan? Hindi ko alam. Baka dahil iniisip nilang nagtaksil ka sa bayan. Ako? Taksil? Hindi yan totoo. Alam ko, kaya nga pumunta kami rito para bigyang babala ka. Ayaw namin ni Ate Saling na mapahamak ka, Supremo. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. Aalis na kami. Kailangan makabalik agad kami sa bahay ng general. Malapit na maluto. Oryang! May naririnig ako mayabag! Baka may papunta rito mga sundalo! Huwag kang kabahan, Procopio. May mga kagrupo tayong nakabantay sa paligid. Andres! Procopio! Supremo! Sa ngalan ng pamahalaan ni General Aguinaldo, sumuko ka na! Kapitan Isidro! Pinasusuko mo ako sa sarili kong bayan? Hindi ako kailanman susuko! Andres! Iligtas mo ang sarili mo! Lalaban tayo! Nadaplisan ako ng itak sa leeg! Tinamaan ako sa balikat! Matasal! Bitawan niyo ako! Iyan niyo ko lapitin ang asawa ko! Andres! Hindi maaari! Hindi ka maaari lumapit sa kanya! Asawa ko siya! Hindi niyo ako mapipigilan! Lumayo ka sa kanya, Oryang! Huwag mong lapitan ang sungatan! Kapitan, maawa ka! Asawa ko siya! Payagan mo akong gamutin ang mga sugat niya! Sige, pero sandali lang. Kawal, bantayan mo siya! Yan ang aking utos! Andres! Andres, ako ito. Si Oryang. Oryang, patawad. Nadamay ka pa. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Asawa kita at hindi ako nagsisisi. Hanggat kaya ko, aalagaan kita. Procopio, bugbog na bugbog ka. Oryang! Tulungan mo ang Supremo! Huwag mo na ako isipin. Kaya ko ang sarili ko. Andres, ito ang telang pinunit sa balabal ko. Ibalot natin sa leeg mo para tumigil ang pagdudugo ng sugat mo. Meron pang tama ng rifle sa balikat mo. Magmadali ka na, Oryang! Ang bayan! Ang bayan ng uhusga! Hindi kayo! Tama na yan, Oryang! Mga kawal! Dali na sila! Sandali lang! Andres!
Bilisan nyo! Dali na natin ang mga ito! Sugatan na ako. Hindi na makakalaban. Bakit niyo ba ako pinahihirapan? Siya ang Supremo! Matuto kayong gumalang! Tumahimik ka! Ang Supremong sinasabi mo ay isang taksil! Tumigil na kayo! Sugatan na sila! Pero Kapitan, ang utos ay bugbugin sila at pahirapan! Oo, yun ang utos. Pero hindi pa rin dapat manaig ang kalipitan. Kung tunay kayong mga anak ng bayan, bakit kinakalaban niyo ang kapwa niyo Pilipino? Bayan? Ang bayan ay kay Aguinaldo, hindi sa'yo! Ang bayan ay para sa bawat Pilipino, hindi para sa isang tao lamang. At kung ako'y inyong uhusgahan, gawin niyo ng may dangal. Huwag niyo akong ituring na parang hayop! Huwag ninyong kalimutan! Ang Supremo ang kinakalagkad ninyo! Tama na yan! Kailangan madala natin sila kagad! Bilisan niyo ang paglalakad! At tigilan ang mga pag-uusap! Dani! Dani! Ate Saling, bakit umahangos ka? Ano nangyari? Dani, ang Supremo! Inaresto na nila ang Supremo pati na rin ang kapatid niyang si Procopio! Ano? Saan nila dinala ang Supremo? Puntahan natin siya, Ate Saling. Tulungan natin siya. Pero paano, Dani? Paano tayo makakalapit sa kanya? Siguradong mahigpit siyang binabantayan ng mga sundalo ng Magdalo. Umisip tayo ng paraan, Ate Saling. Basta kailangan natin siyang iligtas. Mamamatay siya. Mamamatay ang Supremo. Sige, planuhin natin kung paano natin matutulungan ng Supremo. Pagkatapos, pupunta tayo kung saan siya nakakulong ngayon. Ano ginagawa niyo rito? Kapitan Isidro, gusto lang namin dalawin ng Supremo. Sana payagan mo kami makapasok. Oh, ikaw yung kasambahay ni General Aguinaldo. Bakit kailangan mong dalawin ng Supremo? Dahil naging mabuti naman siya sa akin. Sa ating mga Pilipino, hindi naman siguro masamang magpakita ako ng simpatsya sa kanya ngayon nakakulong siya. Ikaw naman, Binibini. Namumukhaan kita. Ha? Ikaw yung nakita ko dati na parang bagong salta at naliligaw. At tinakbuhan mo ko nung isasama na sana kita sa mga kasamaan ko. Kapitan Isidro, siya si Danny. Kasama ko siyang taga-silbi sa bahay ng General. Tama ang sinabi ni Ate Saling, Kapitan. Sigurado ka, Saling? Oo, Kapitan. Payagan mo lang kaming dalawin ng Supremo. Sige. Papayagan mo kayong dalawin ng Supremo pero hindi kayo pwede magtagal. Nandun din ang asawa niya at kinagamot ang kanyang mga sugat. Huwag kayong gagawa ng hindi maganda dahil maraming kawal dito na pwedeng dumakip sa inyo. Oo, Kapitan. Hindi kami magtatagal. Makakaasa kang hindi kami gagawa ng anumang pwede naming ikapahamak. Maraming salamat sa pagpunta niyo rito. Mabuti at pinayagan kayo ng mga kawal na pumasok dito. Nakiusap lang kami kay Kapitan Isidro. Pumayag siya pero sandali lamang kaming mananatili rito. May dala kaming mga gamot. Makakatulong to sa mabilis na paggaling ng mga sugat ni Supremo at ni Procopio. Maraming salamat mga kapatid. Malaking bagay ang ginawa niyong pagdalaw at pagdala ng gamot sa akin. Lalo niyong pinalalaki ang aking pag-asa. Andres, huwag ka na magsalita. Baka marinig ka nila at saktan ka na naman. Hindi kita pababayaan, Andres. Aalagaan kita. Pupuntahan kita rito araw-araw. Oryang, ilagay mo na itong pumada sa kanyang sugat. Ang hapdi. Pero salamat. Dama ko ang pagmamalasakit niyo sa akin. Supremo, sana'y huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi lahat ng kawal ay laban sa'yo. Ang pag-asa ay tulad ng apoy sa gabi. Kahit maliit, nagbibigay ng init. Pero paano kung mismong kapwa natin ang umaapula ng apoy na yan? Andres, bakit ganito ang nangyayari? Hindi ba't para sa bayan ang ating ipinaglalaban? Bakit ikaw na ngayon ang itinuturang nilang kalaban? Oryang, sa gitna ng digmaan, minsan mas matalim ang sibat ng kapatid kaysa espada ng kaaway. Ang mga Pilipino na minamahal ko bilang mga kapatid ang nananakit sa akin ngayon. Supremo, kung kami mahuli na nakikipag-usap dito, baka pagbintangan din kami.
Alam kong si Kapitan Isidro ay nagdududa rin sa amin kung bakit dumalaw kami sa'yo gayong kay General Aguinaldo kami nagtatrabaho. Danny, bakit mo ginagawa ito? Alam kong nasa Magdalo ka. Dahil hindi ko matitiis makita ang sarili kong bayan na nilalamon ng sarili nitong galit. Dahil alam namin na hindi ka naman talaga traidor. Hindi ka nagtaksil sa bayan supremo. Kung ganon, ipaglaban mo kami kahit wala na kami. Huwag kang magsalita ng ganyan, Procopio. Buhay pa kayo at may pag-asa pa. Tama na yun! Tapusin na ninyo ang pagbisita! Kailangan na nating umalis, Danny. Supremo, magpakatatag ka. Matatag ang loob ko, Danny. Hanggang sa huli nitong pagtibok. Andres! Andres, maghintay ka. Babalikan kita. Andres Bonifacio, tinatawag na Supremo. Tumindig ka. Ikaw ay nakasuhan ng pagtataksil sa pamahalaang itinatag sa Tejeros. Ano ang iyong sagot? Walang pagkakaanulo sa inang bayan. Ako ang nagtatag ng katipunan. Hindi ako traidor, kundi tagapagtanggol ng ating kalayaan. At kahit kailan, hindi ko magagawang magtaksil sa ating bayan. Ngunit ikaw ay lumagda sa kasunduan sa naik. Salungat sa pamahalaan ni Pangulong Aguinaldo. Kung ang pagtatanggol sa dangal ng aming kapatid ay kasalanan, handa kami managot. Ngunit huwag niyo kaming tawagin traidor sa sarili naming bayan. Tumahimik ka! Ang mga ebidensya ay malinaw. May testigo na nagsasabing si Andres ay nag-aasik ng pagkakahati. Yun ay isang kataksilan. Mga testigo? O kasinungalingan? Sino ang higit na nagkasala? Yung bang mga nag-aambisyon? O yung nagtatanggol sa bayan laban sa dayuhan? Hindi ikaw ang hatol dito! Narinig na namin ang lahat na dapat marinig. Ang hatol ay ipapasa sa pamahalaan. Ngunit sa aming pagtingin, malinaw ang kasalanan ng akusado. Ang kasalanan tunay ay ang pagtataksil sa imagsikan. Tandaan nyo, hindi ang banyaga ang pumatay sa katipunan, kundi ang pagkakahati-hati natin ito. Kung uhusgahan niyo kami, sana sa harap ng katipunan at hindi sa saradong silid na ito. Diyos ko, nandoon si Andres, hinahatulan ng sarili niyang kababayan. Hindi ko man lang siya nasilayan bago sila nagsimula. Oryang, huwag kang mabahala. Matatag ang Supremo, hindi siya basta susuko. Pero Ate Saling, sarado ang tribunal. Ang naririnig ko sa mga sundalo kanina, mabalis daw ang pagdinig. Para bang tapos na bago pa magsimula? Paano nila nagawa ito kay Andres? Si Andres ang nagbukas ng pintuan ng himagsikan para lumaya ang ating bansa mula sa mga Kastila. Tama ka. Kung wala siya, hindi sana nag-alab ang katipunan. At ngayon, binibigyang kasalanan ng taong nag-alay ng lahat. Naaalala ko pa. Gabi-gabi siyang nagbibilang ng mga kasapi. Sinusulat ang mga pangalan. Pinag-iingat ang lahat. Ngayon, tinatawag na siyang traidor. Oryang, hindi kasalanan ng lumaban para sa dangal. Kung may nagkasala, sila yung gumamit ng kapangyarihan laban sa kapwa Pilipino. Kung nakapasok lang sana tayo para marinig natin kung paano nila siya inakusahan. Hindi nila tayo hinayaang makalapit. Kahit ako na asawa ni Andres itinaboy. Ano pa ang maaasahan sa ganitong paglilitis? Ang tawag nila'y hustisya. Pero sa ating matay, politika lamang. Kapag pumanaw ang Supremo, hindi Kastila ang may gawa, kundi ang kapwa niya mga Pilipino. Hindi ko hahayaan na mabaon sa dilim ang kanyang pangalan. Kung hindi sila makatarungan, ako mismo ang magpapatotoo ng kanyang kabutihan. Andres! Anong ginawa nila sa iyo? Oryang, huwag kang lumuha. Ang bawat patak ng luha mo'y sumusugat sa akin dibdib. Ilang araw na rin siya nakaratay. Halos hindi na siya pinapansin na mabantay. Andres, ang laki na ng ibinagsak ng katawan mo. Nanghihina ka na rin. Oryang, makinig ka. Hindi ako natatakot. Kahit hinatulan nila kami ng kamatayan,
Ang ikinatatakot ko'y baka mawala ang apoy ng ating layunin. Hindi. Hindi, Andres. Mananatili itong nag-aapoy. Pananatilihin ko. Pangako. Supremo, ang laban ay di matatapos sa ating kamatayan. Marami pang magpapatuloy. Oryang, kapag nawala na ako, ikaw ang magsisilbing ilaw. Ituro mo sa mga kabataan na mahalin ang bayan higit sa sarili. Andres, mahal na mahal kita. Ngunit higit pa riyan, ipagpapatuloy ko ang iyong sinimulan. Mahal din kita, Oryang. Huwag mong kalimutan na ang bayan ay ang ating anak. Alagaan mo ito gaya ng pag-aaruga mo sa akin. Andres, handa ka na ba? Hindi ako magpapakita ng karuwagan. Kung ito ang kabayaran ng paglilingkod sa inang bayan, tatanggapin ko. Supremo! Procopio! Hanggang dito na lamang. Kapitan Isidro, dito niyo na ba ako papatayin? Wala kayong konsensya. Espanyol ang dapat nating kalabanin. Hindi tayo ang dapat naglalaban. Utos ng pamahalaan. Wala kami magagawa. Diyos ko, patawarin niyo ako. Mga kapatid, kung dugo ko ang magiging pataba ng kalayaan, sana'y huwag niyo itong sayangin. Ipagpatuloy niyo ang laban! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! 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 Hindi! Hindi dapat ganito! Papatayin ang sarili niyang kababayan na nagsimula ng himagsikan! Maganda! Patawad, Supremo. Iputok niyo na! Supremo! Procopio! Hindi kayo malilimutan. Ang dugo ninyo ay nakatatak na sa kasaysayan. Ha? Magaling makasalangan. Ha? Matatangay ako. Ah! Diyos ko, nandito na ulit ako sa library. Akala ko, hindi na ako makakabalik. Akala ko, doon na matatapos ang buhay ko. Salamat. Salamat at ligtas ako. Pero paano ba ako napunta sa panahong yun? Parang ipinakita lang sa akin ang mga totoong nangyari sa nabasa ko sa libro. Oo, masakit man ang mga nakita ko. Nangyari na yon at hindi ko na mababago. Pero natuto ako. Nakabalik ako at buhay pa rin ako. Ay, Diyos ko. Kailangan ko nang umuwi. Mabuti at bukas pa tong library. Baka hinahanap na rin ako sa bahay. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord de Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.